Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naging puspusan ang paghahanda para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address na idaraos mamayang hapon. Third regular session ng 19th Congress formal nang binuksan ngayong araw. Mga militanteng grupo sa bayang nagsasagawa ng kilos protesta sa ilang bahagi ng Quezon City. Effigy sinunog ng mga nagrarally. Philippine National Police nagbabalang sasampahan ng reklamo ang mga rallyista na mananakit at lalabag sa batas. At US President Joe Biden nag-drop out na sa kanyang re-election bid. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 22, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA matapos ang ilang araw na pagsasanay at pagrebisa sa laman ng kanyang talumpati. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, kumusta ang ginawang paghahanda ng Pangulo para sa kanyang ikatlong SONA mamaya? Yes, Ella, puspusan ng ginawang paghahanda kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address ngayong araw. Makikita sa video na pinapraktis ng Pangulo ang kanyang pagtayo sa podium at ang kanyang pagbasa sa nilalaman ng kanyang talumpati sa SONA. Personal ring sinusuri ng Pangulo ang bawat salita na nasa computer na nais niyang itama sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay sa Malacanang. Ang Bicolana at 2024 World Championship of Performing Arts Champion at si Blessy May Alipopo Abagat ang kakanta naman ng Lupang Hinirang sa Batasang Pambansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang isusuot na barong ng Pangulo ay gawa ng mga artist mula sa Lukban, Quezon, Taal, Batangas at Taclan. Batay sa schedule, alas 4 ng hapon, magsisimula ang ikatlong SONA ng Pangulo sa plenary hall ng Kamara. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, meron ka bang idea kung ilang oras tatagal ang SONA ni PBBM at sino ang magdidirect ngayon dito? Base doon sa huling interview natin sa Pangulo nitong Biyernes, sabi niya na hindi naman pipilitin niyang huwag maging mahaba yung kanyang talumpati at ang ibang detalye nga nung kanyang magiging sasabihin dito sa SONA ay ipapaliwanag na lamang ng kanyang mga kalihim after nung SONA. Yung magdidirect naman sa kanyang SONA, batay dun sa sinabi sa atin ng PCO, ay walang partikular na tao. Basta ang sinabi lang, RTVM pa rin ang mangunguna o dito sa SONA ng Pangulo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Inilatag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga prioridad na panukala ng House of Representatives para sa third regular session ng 19th Congress. Samantala umaasa ang liderato ng Kamara na ihahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong priority bills nito sa ikatlong State of the Nation Address o SONA mamaya. Mula sa House of Representatives, naroroon ang ating kasama na si Rosalie Coz live. Rosalie, ilang kongresista yung dumalo sa pagbubukas ng final regular session ng 19th Congress? Aga formal nang binuksan ng third regular session ng 19th Congress. Sa roll call dito sa House of Representatives, 262 sa 300 plus na mga kongresista ang dumalo sa opening ng third at final session ng 19th Congress dito sa Batasang Pambansa araw ng Lunes, July 22.
Sa kanyang talumpati, inilatag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga panukalang batas na pagtutuunan ng pansin ng Kamara. Partikular na ang nasa 28 panukalang batas na prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA, kabilang na ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Philippine Self-Reliant Defense Posture Program Act, Philippine Maritime Zones Act, amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, Create More Act, VAT on digital transactions at proposal on the reforms in the Philippine capital markets. Gayon din ang Archipelagic Lanes Act, amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendments to the Agrarian Reform Law, amendments to the Rice Tarification Law, at kasabay nito yung paggawa ng oversight function ng Kongreso gaya ng investigasyon sa criminal activities ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, illegal drug trade at iba pa. Sa usapin naman ng bigas, nangako ang House Speaker na ipagkakaloob ang mga kinakailangang infrastruktura, technological and financial support upang mapataas ang productivity at kita ng mga magsasaka. Sa pamamagitan din ng rice supply at pangasiwa sa presyo ng bigas, mas magiging accessible anya at abot kaya rin ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Ipinagmalaki naman ng liderato ng Kamara ang accomplishment ng 19th Congress. Partikular na ang 12,405 legislative measures na inasikaso ng Kamara simula first regular session na may kinalaman sa food security, climate change, social protection, tourism, public health, public order and safety at iba pa. Gayon din ang pagkakapasa ng nasa 77 batas, katuwang ang House of Representatives. Hiniling naman ito sa mga kapwa kongresista na ibuhos ang lakas at panahon para maipasa ang mga kinakailangan pang panukalang batas. I urge all of you, as I have done during the opening of the two previous regular sessions, to persist in perceiving this chair's institution as a stronghold of battles won, of glory attained through ceaseless labor day and night, relying solely on our commitment as members of the House to uplift us when our limits are being challenged. Samantala, umaasa ang liderato ng Kamara na ihahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong priority bills nito sa ikatlong State of the Nation Address o SONA mamaya. Naniniwala rin si House Speaker na magkakaroon nito ng maigting na kolaborasyon kay Senate President Francis Cheese Escudero. We anticipate a strong and collaborative relationship with the new Senate leadership under Senate President Cheese Escudero. This partnership is crucial for the smooth passage of pending legislation. We are confident that our cooperative efforts will lead to the successful enactment of key legislative measures. Samantala, aga bago suspindihin ang sesyon ay pinagtibay naman ng plenaryo ng House of Representatives yung ilang resolusyon, kabilang na yung resolusyon na nag-i-inform o nagno-notify kay PBBM na handa na ang House of Representatives para sa third regular session. Gayun din na handa na ang Kamara sa isang joint session kasama ang Senado mamayang alas 4 ng hapon para sa ikatlong SONA ni PBBM. Balik sa iyo, Aga. Rosalie, meron ka bang mga nakausap dyan na mga kongresista na bukod dito sa priority bills ay inaasahan nila na lalamanin ng speech ng Pangulo, Rosalie? Aga, ngayong araw na to wala pa tayo nakausap na mga kongresista dahil sila ay abala sa opening ng third regular session. Pero nitong mga nakalipas na araw ay may mga binabanggit ng mga panukalang batas na naisana na marinig ang ilang mambabatas dito sa House of Representatives sa ikatlong SONA ni PBBM. Kabilang na nga dyan yung agricultural development, ganoon din yung infrastructure, yung lagay ng ating ekonomiya, at syempre yung Makabayan Bloc lawmakers, particular na sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Representative Arlene Brosas at Representative Raul Manuel, nais nilang marinig paano naman tinutugunan ng administrasyon yung pangunahing concern ng mga mamamayan ngayon, yung pagtaas sa presyo ng mga bilihin o yung inflation. Okay, maraming salamat, Rosalie Cos. Formal na binuksan ang sesyon sa Senado ngayong umaga, ilang oras bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito inilahad din ng liderato ng Senado ang bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live.
Harleen, ano-ano ang mga nabanggit sa pagbubukas ng sesyon sa Senado? Ela, sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Senate President Francis Cheese Escudero na tututukan ng Senado ang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay ginhawa sa buhay ng mga Pilipino. Ela, alas 9 ng umaga nang magsimulang magsidatingan ang mga senador para sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress. Dumalo naman na bilang mga panauhin ng ilang dignitaries gaya ni na dating Senador Joey Lina, Francis Kitakan at Franklin Drilon. Ilang miyembro rin ng gabinete ang dumalo at ambassadors. Pasado alas 10 ng buksan ng sesyon sa plenaryo kung saan ilang resolusyon ang ipinasa gaya ng resolusyon na nagpapaalam sa Kongreso at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng quorum ang Senado at handa na ito sa joint session para saksihan ang ikatlong sona ng Pangulo. Sa kanyang talumpati, Ela, binanggit ni Escudero ang bahagi ng acceptance speech noong 1916 inuoy dating Pangulong Manuel Quezon kung saan inilahad nito ang mga gampanin ng Senado. Kabilang narito ang pagtutok sa kalidad at hindi sa dami ng mga ipinapasang panukalang batas at pag-una sa bayan bago ang sarili. Kaya sa ilalim anya ng kanyang pamumuno, isasangtabi ang mga panukalang batas at issue na mag-aaksaya lamang ng kanilang lakas at maghahati sa publiko. Kabilang na riyan ang kontrobersyal na charter change o CHA-CHA. Tatalakayin din ang mga panukalang batas na tinukoy sa Common Legislative Agenda ng Senado at Kamara at ng Administrasyong Marcos. Titiyakin din anya na maayos ang mga panukalang batas na isusumite sa Pangulo gaya ng pagsalang sa mga ito sa masusing debate at una na riyan ang 2025 National Budget. Sisiguraduhin po natin na pulido ang mga batas na makakarating sa labesa ng Pangulo. Pangunahin dito ang ating pagpapasya sa taunang budget. Dahil pinagpapawisan ng taong bayan ang buwis na pupondo dito at papasanin ng kanilang mga anak ang pambayad sa utang na pupuno dito, dapat lamang na ang trilyon-trilyong pisong bubunuin nila ay maghatid ng ginhawa sa kanilang buhay. Ela, nangako rin itong gagampanan ang tungkulin ng Senado na iimbestigahan ang mga irregularidad para itama ang mga maling polisiya. Ela, sa ngayon yung ilang mga senador ay nanananghalian dito sa Senado at pagkatapos na nito, Ela, inaasahan natin na pupunta na sila diretso doon sa Batasang Pambansa mamayang hapon para saksihan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yung munang update mula rito sa Senado, balik sa Ela. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nagbabala ang Philippine National Police na pwedeng maasampahan ng reklamo ang mga militante o rallyista na lalabag sa batas at mananakit sa gitna ng isinasagawang mga protesta ngayong ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay nakapwesto na ang buong pwersa ng PNP sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at paligid ng Batasan Complex para magbigay ng seguridad sa SONA. Mula sa Commonwealth Avenue, kumuha tayo ng update kay Lea Ilagan live. Lea, kumusta yung deployment ngayon ng PNP at may mga nahuli na ba silang nanggugulo ngayong araw ng SONA? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Maayos naman ang naging datan ng seguridad ng Philippine National Police dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasan Pambansa. Ito'y base na rin sa naging assessment ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa isinagawa niyang paglilibot kanina at inspeksyon. Gayunman, nakatipende pa daw sa magiging sitwasyon mamayang hapon na Aga kung papalitan o kung dadagdagan yung deployment ng PNP. Ito'y habang papalapit nga ang pagbibigay ng talumpati ng Pangulo. Nananatili naman daw na walang threat na namomonitor ang pambansang pulisya. Pakinggan natin si Chief PNP. Satisfied kami. Talagang okay po yung deployment natin. And kanina nga nag-uusap nga kami kung nakikita mo, ano pang gagawin natin. Meron po kaming tawag natin ditong contingency plan. Always a contingency plan na hindi po namin sinasabi sa inyo. But always prepared po ang Philippine National Police.
Sa paglilibot kanina ni General Marbil sa mga command post ng mga pulis, mahigpit ang bilin nito sa mga pulis na pairalin ang maximum tolerance. Subalit wag daw hayaan na sila ay masaktan. Babala pa ni Chief PNP, magsasampa sila ng kaso laban sa mga militante na lalabag sa batas at mananakit ng mga pulis. Pagka yung mga reliyista nasasaktan, nagko-complain kayo. Ba't kami, pagka nasasaktan, hindi kami pwede? No, we file case. Already ordered the NCRPO. Pag kami nasaktan na police, huli kami. And we file cases, especially civil cases. Pag kami na-disgrasya, napilayan, we file cases. Not only criminal, but civil. Dagdag pa ni Chief PNP, walang exemption ng batas, hindi man daw nila mahuli ang mga ito, magfa-file naman daw sila ng kaso. Kung hindi namin kayo mahuli, we will file cases sa inyo. Wala naman po exception ng batas eh. Kahit na nga kami, pagka nakasakit kinukulong nyo kami. Di ba? Pagka nakasakit kami, you file cases against us. Not only in criminal, but in human rights. Kami will also file cases against these people. Aga nang tanungin naman si Chief PNP kung meron siyang wishlist o nais marinig sa magiging talumpati mamaya ng Pangulo para sa PNP. Sinabi ni Chief PNP na wala silang wishlist dahil alam naman daw nila na nakasuporta ang presidente sa Philippine National Police. Aga? Lea, umuulan ngayon sa location mo, di ba? Hindi kayo maka-apekto rin yan doon sa isasagawang programa ng mga rallyista? At kumusta yung daloy ng trapiko ngayon dyan, Lea? Tama ka dyan, Aga, napakalakas ng ulan dito sa may Commonwealth Avenue at lalo na dito sa may pwesto ko sa Batasan. At inaasahan na nga na baka may mga rallyista na rin na mag-uuwian dahil nga sobrang lakas ng ulan. Noong nakaraang taon, nung umulan din, ay biglang naglaho yung mga militante natin na nagsasagawa ng programa. Kaya dito sa may Batasan, sa may gate mismo nitong House of Representatives ay medyo sumilong muna yung mga pulis dahil sobrang lakas ng ulan. Aga. Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Sa bayang nagsasagawa ngayon ng kilos protesta ang mga grupo ng reliyista sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Nais ng mga ito na ihayag ang kanilang mga hinaing sa 2 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Quezon City, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang latest sa mga isinasagawang rally dyan sa Quezon City? Matapos ang unang bugso ng kilos protesta ng Bayan Timog Katagalugan dito sa Commonwealth Avenue kanina ay nagmarcha naman ang National Wage Coalition sa tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR. Karamihan sa mga ito ay biktima o kaanak ng mga nakaranas ng human rights violation. Sinundan naman ito ng noise barrage ng mga jeep na kabilang sa UP Transport Group at UP Not For Sale Network. Nag-ikot ang mga ito sa loob ng University of the Philippines Diliman Campus at idinaan sa mga busina ng mga jeep ang kanilang mga hinaing sa gobyerno kaugnay sa kahirapan. Nagtipon-tipon naman ang grupo ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston sa Philcoa upang ihayag ang kanilang saloobin kasabay ng State of the Nation Address ngayong araw. Hiling nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtupad sa pangako nito na hindi mawawala ang jeepney sa kalsada bilang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hindi rin nagpatinag ang Gabriela sa biglaang buhos ng ulan sa kanilang aktibidad sa Philcoa. Sigaw ng mga ito ang kanilang karapatan para sa kanila. At ngayon, Ella, ay mayang alauna, Ella, ay may General Assembly na isasagawa naman ang grupo ng mga militante dito sa may kanto ng University Avenue at Commonwealth Avenue. Magsasagawa sila ng pre-program sa lugar at sa bayang magmamarcha ang mga ito sa Commonwealth Avenue papunta nga dito sa kanilang staging area sa may Matandang Balara. Plano ng mga relisa na dito na magsunog ng effigy bandang 4:00 ng hapon at manatili hanggang sa matapos ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Asher, wala ka bang nasaksihan na untoward incident o problema o may nasaktan dyan sa mga rallyista?
Sa ngayon, wala namang tayong nakukuhang ulat kaugnay sa mga rallyista na may aksidente silang or untowards incident sila na naranasan sa kanilang pagsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City. At may mga otoridad pa nga na nakabantay katulad nga dito sa isinagawang unang kilos protesta ng mga grupo dito sa Matandang Balara ay sila pa ay inasistihan ng mga otoridad, partikular na ng mga tauhan ng Quezon City Local Government Unit, kung saan naglagay pa sila ng mga orange barrier o yung mga barikada para maihiwalay sila dun sa mga trapiko para na rin sa kanilang kaligtasan. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Bukod sa Quezon City, ilang mga grupo rin ng mangingisda at magsasaka ang nagtipon-tipon sa Maynila para sa isang kilos protesta kaalinsabay ng ikatlong zona ni PBBM. Nanawagan ang mga ito na ipawalang bisa ang Rice Tarification Law at bawiin ang executive order ukol sa pagpapababa ng taripa sa bigas. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung update sa mga rallyista dyan sa Maynila? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay nakaalis na dito actually sa Maynila yung mga rallyista. Papunta na nga sila dyan, Aga, sa may Quezon City at ang kanilang nais ay magmamarch na sila. So sasabay sila dito sa ibang mga rallyista na nasa Commonwealth na sa ngayon at ang kanilang kagustuhan ay makalapit sila sa batasang pambansa o sa House of Representatives kung saan isasagawa ng Pangulo ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Bagsak ang grado na ibinigay ng mga magsasaka at mangingisda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Ayon sa mga ito, 58% kasi Aga ng mga Pilipino ay nagsasabing mahirap sila o 6 sa 10 individual batay sa pinakahuling survey na lumabas. Ayon sa grupong pangisda at pambansang kaisahan ng mga bayang magbubukid o PKMM sa halip na bumuti ang kanilang hanapbuhay at gayon din ang katayuan sa lipunan ay lalo pa silang naghihirap sa ngayon. Lalo na umano nang pirmahan ng Pangulo ang Executive Order number 62 kung saan ito ay nagbababa sa buwis o taripa ng mga angkat sa produkto kasama na yung bigas, karne at iba pang nasa 400 produkto para bumaba ang presyo nito sa pamilihan. Dagdag pa ng mga ito o dagdag pa rito na nagpapahirap umano sa kanila itong umiiral na Rice Tarification Law na ang epekto ay parehong pabor sa mga hindi lokal na magsasaka at hindi rin pabor sa mga mangingisda. Paano makakakumpit ang mga malilit nating magsasaka sa higit na mas maunlad na mga bansa na kinakalingan ng kanilang estado? Dahil umano sa pagbaba ng presyo ng mga imported products o itong taripa, hindi mabibili ang kanilang mga pinaghirapang mga produktong lokal. Ang kanilang nakikita Aga dito sa EO number 62 na pinirmahan ng ating Pangulo ay politika pa rin umano ang dulo nito dahil gustuhan niyang ibida ng Marcos administration na kaya nilang ibaba ang presyo ng bigas para sa kanilang ambisyon sa darating na 2025 at sa 2028 elections. Sa sektor ng pangingisda, ang reklamasyon at nakasisira sa karagatan ng mga aktibidad at kapaligiran at gayon din yung issue ng West Philippine Sea ay apektado din ang marami sa kanila. Dahil anila sa tila pagbabadya ng giyera kontra China ay naapektuhan na rin ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Ang gusto naming marinig sa Pangulo ay paano siya hakbang para lutasin ang kahirapan, kagutuman ng mga mangingisda, paano lutasin ang patuloy na pagkasira ng ating pangisdaan. Aga, kabilang nga dito sa pinuna ng iba't ibang mga grupo ay itong madalas na paglabas ng ating Pangulo papunta sa ibang mga bansa. Ang sinasabi nila dito,
sila man ay halos hindi mabibigyan ng subsidy o ayuda ng pamahalaan. Sa kabilang banda naman ng ating Pangulo ay panay ang pagpunta sa iba't ibang mga bansa kung saan pera ng taong bayan nila ang ginastos. Kaya ang kanilang hinihiling sa zona ng Pangulo ay sana mabanggit partikular yung kanilang sektor na kinakatawan, itong sektor ng agrikultura at gayon din ng pangingisda. Yun nga ang isa sa kanilang binanggit, binigyang diin nila ay alisin na itong rice tarification law at itong Executive Order number 62 dahil ang pinapaboran lamang umano nito ay itong mga malalaking mga negosyante dito sa Pilipinas sa halip na silang mga maliliit na mga mangingisda at gayon din ng mga magsasaka na supposed to be ay nakikinabang sa yung mga mamimili, yung kanilang mga produkto ay kanilang maibenta. Subalit na dito, hindi nila kaya na makipag-compete sa mga mas malalaking businessmen. Kaya ang kanilang nangyari sa kanila, bukod sa lugi, ay tuluyan na silang walang makikita doon sa kanilang mga pinaghihirapang mga produkto. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Itong grupo ng mga kababayan nating mangingisda at magsasaka, bago itong pagsigaw nila sa kalsada ngayon, nung kanilang mga hinaing, meron ba silang mga nauna pang hakbang na ginawa tungkol dito sa kanilang mga hinaing gaya dito sa rice tarification law at pagbawi nitong executive order? Meron ba silang dialogo na ginawa sa kinaukulang departamento bago itong pagsigaw nila ngayon sa kalsada? Dante? Yes, Aga, ang pagkakaalam natin meron na mayroong grupo ng mga magsasaka. Di lang natin alam kung partikular kasama itong ating mga nakausap kanina dito sa Maynila. Pero mayroon, lumapit sila sa Korte Suprema kung saan naghain sila ng petisyon na layo nilang mag-issue ng temporary restraining order para ipatigil ang pagpapatupad nga nitong Executive Order number 62 kung saan ang resulta nito ay bumaba ang presyo ng mga taripa doon sa mga imported products, kasama na dyan yung mga bigas na, kaya nang nabanggit natin at mga karne. Pero pagkakalam kasi natin, Aga, walang inisyo na TRO ang korte, kaya effective itong executive order ngayon ng ating Pangulo. Sa pagkakalam natin, hindi tayo nagkakamali, July 6 ay effective itong executive order na ito dahil nga walang temporary restraining order. So, yan ang ating nakikitang ginagawa nitong mga grupo ng mga magsasaka. Kasama na rin yung grupo ng mga mangingisda ay paglapit nila sa Korte Suprema na sana nga itigil itong EO number 62. At madalas din naman na matagal na rin nilang isinisigaw itong kanilang sana nga na mabigyan sila ng kanilang mga hinaing. Kasi yearly naman ay nag-cover tayo nitong ganitong State of the Nation Address. At yun nga rin ang madalas nilang isinisigaw sa lansangan na sana bigyan sila ng atensyon ng ating pamahalaan dahil sabi nga nila, sila ay tila na pag-iiwanan na at binabaliwala ng ating gobyerno at ang pinapaboran pa nila ay ang mga malalaking mga negosyante sa Pilipinas na kaya tuloy sila ang lalong naghihirap o nagdurusa dito sa ginagawa ng ating gobyerno. Ada. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Kontento ang mga pro-PBBM sa naging pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas na mahigit 2 taon na pamumuno nito. Gayunman, may panawagan pa rin ang mga taga-suporta ng Pangulo na sana ay tutukan pa ang paglikha ng maraming trabaho at pabahay sa mga maralita sa mga natitirang taon ng pamumuno nito. Mula pa rin sa Sandigan Bayan, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang gradong ibinigay sa Pangulo nitong pro-PBBM group? Ella, kung yung mga anti-PBBM rally ay bagsak ang gradong ibinigay sa Pangulo, dito naman sa pro-PBBM, batay doon sa aming mga nakausap kanina, 10 out of 10 ang ibinigay nilang grado sa Pangulo. Di alintana ang buhos ng ulan gamit ang mga payong na panangga. Sinuong ng mga supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sama ng panahon para lamang maipakita
ang kanilang suporta sa Pangulo. Karamihan sa kanila, mga kababaihan, matatanda, ang iba, mga dating supporter pa ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Anila, kontento sila sa pamamahala ng Pangulo sa nakalipas na ilang taong pamumuno nito sa bansa. Dahil sa pagtutok sa mga programang makakatulong upang maiangat ang buhay ng mga Pilipino, gaya ng mga infrastruktura na makakapagpabuti sa transport system ng bansa. Sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo, panawagan nila na sana ay matutukan naman ng pamahalaan ang paglikha ng marami pang trabaho, libreng pabahay sa mahihirap, pagtutok sa edukasyon, benepisyo sa mga senior citizen. Mamayang 1:00 ng tanghali, sisimulan ng concert dito sa bahagi ng Pro-BBM Rally kung saan inaasahang magpe-perform ang ilang mga artist gaya ni Jaire Lim, Magnus Haven, Plethora at marami pang iba. Dito na rin magmo-monitor ang mga dumalo ng zona ng Pangulo mamayang hapon. Sa ngayon ay tumila na ang ulan kanina. Bumuhos ang malakas na ulan dito kaya kanya-kanya yung ating mga kababayan na dumalo dito na silong dito sa paligid na bahagi ng ito ng Commonwealth. At yan muna ang latest mula dito. Balik muna sa'yo, Ella. Ryan, sabi mo kanina 10 out of 10 at kontento na sila. Pero bakit meron pa silang kahilingan? Dapat hindi ba? Hindi na ganun. Bati doon sa mga programa. Pero sabi nga nila, nakikita nila na nahihirapan din ang Pangulo. Yung ibang mga program, nakikita nila na ginagawa naman ng Pangulo yung kanyang makakaya para matugunan yung mga pangangailangan nila. Pero syempre, dahil hindi pa naman sapat yung kanilang mga o yung programang ito para maiangat nga ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino, mayroon pa rin silang mga kahilingan sa Pangulo na naisana nilang matugunan. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlale. Malaki ang naging epekto sa hanap buhay ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales ang ginawang fishing ban at pagbabanta ng China na no trespassing policy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. At ngayong State of the Nation Address ng Pangulo, hiling nila na mapagkalooban sila ng fishing vessel na magagamit sakaling makapangisda silang muli sa lugar. Narito ang report ni Nestor Torres. Tuluyan ang walang nakapangingisda ngayon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa grupo ng Masinloc Farmers Association sa probinsya ng Zambales. Mula umano nang magdeklara ang China ng fishing ban at no trespassing sa South China Sea. Ayon kay Leonardo Quaresma, ang presidente ng Masinloc Farmers Association, dahil sa banta ng China, naapektuhan na umano ang kanilang kita sa pangingisda sa West Philippine Sea. Dati anya ay malaya silang nakapangingisda. Ngayon ay pahirapan na makapasok kahit ang malalaking commercial fishing vessels sa Bajo de Masinloc dahil sa maigpit na pagbabantay ng China Coast Guard. Ay malaki po yung pagkakaiba mula noon hanggang ngayon. Dahil noong mga una ay malaya po na nakakapangisda yung mga commercial fishing vessel ay nakakapangisda malapit sa Bajo de Masinloc. Pero sa kasalukuyan, mula nung nagdeklara sila ng fishing ban noong Mayo 15 at nitong June 15 ay nagsagawa po sila ng no trespassing policy. Sinabi pa ng presidente ng Samahan ng Mangingisda, kahit ang alkalde ng Masinloc ay pinaiwasan na rin sila muna na mangisda sa lugar sa panganib na maaring sapiti na gawin sa kanila ng China. Kinausap sila ng ating mahal na mayor dito sa aming bayan na hanggat maaari ay umiwas na doon sa kanilang pangingisda doon sa loob ng lagon dahil maaring manganib yung kanilang buhay. Dahil ang sabi ng China mula nung nagdeklara sila ng no trespassing policy ay huhulihin daw nila yung sino man na maaabutan nila doon sa lugar at ay kukulong nila ito ng 60 araw. So yun yung isa na pangamba ng ating mga mangisda, kaya hindi sila nagpupumilit ngayon na bumalik para mangisda yung ating mga Scarborough fisherman doon sa Bajo de Masinloc. Anya, dati-rati rin ay nakakasama pa ang grupo nila sa pangingisda sakay ng mother boat kung saan bumabiyahe sila ng nasa 18 oras sa Scarborough Shoal para makapanghuli ng iba't ibang malalaking isda gamit ang lambat.
Ngayon, dito na lang din sila halos nakapangingisda sa Masinloc. Swerte na kung makapanghuli sila ng 50 kilos gamit ang bangka, gamit ang bingwit. Bilang mangingisda po, mahirap po talaga ngayon na hindi makapalat minsan doon. Dahil po doon po kami umaasa sa sa pagpunta namin sa Scarborough kasi marami pong po doon, isda po sa Scarborough. Meron na pong boundary po sa ngayon. May 20 miles o 10 miles po. Ang boundary po na hindi ka na makakapunta sa Scarborough po, hindi na po kayo makakalapit doon. Yung payo po namin, hindi na namin po napupunta ngayon sa Scarborough, sir. Ngayong araw naman ng SONA ng Pangulo, hiling ng mga Masinloc Fishermen Association ay itaas anyang antas ng kabuhayan ng mga mangingisda sa bansa, kabilang ng pagkakaloob sa kanila ng commercial fishing vessel na pwede nilang magamit sa pangingisda sa hinaharap. So, ang hiling namin sa Pangulo na sana ay may tukoy na ma-allocate na pundo ang ating pamahalaan para naman ito yung maitulong para sa sustainableng pangkabuhayan ng ating mga mangingisda. Dahil yun lang po yung hindi namin naririnig mula sa SONA ng ating Pangulo na simulat sa pool ng kanyang pagkaupo. Bagamat nakikita natin ngayon na mas maganda yung kanyang ginagawang pamamaraan ng kanyang pakikipaglaban sa ating soberanya, pero wala pa kaming nakikitang konkretong programa para sa atin pong mga mangisda kung paano may angat yung antas ng kabuhayan po naming mga mangisda. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-aabang din mamaya sa SONA ng Pangulo ang mga mangingisda sa bayan ng Masinloc, Zambales na apektado ang kabuhayan dahil sa issue ng West Philippine Sea. Mula sa Masinloc, Zambales, nagbabalik si Nestor Torres live. Nestor, ano yung partikular ang gusto nilang marinig sa talumpati ng Pangulo mamaya at ano yung kanilang mga kahilingan sa gobyerno? Gusto nila na magkaroon ng dagdag na, kumbaga magkaroon ng fishing vessel dito sa Masinloc at magkaroon din ng kabuhayan itong mga mangingisda natin na talagang namang nagigipit ngayon sa sitwasyon dahil hindi sila pa makapangisda sa Baho de Masinloc. Dulot ng tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo noon pa na South China Sea na ngayon ay West Philippine Sea na inaangkin ng China. Masyado ng maraming mangingisda sa Pilipinas ang apektado, pangunay na dito ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Sa SONA ng Pangulong Marcos, nais ng maraming na marinig ng samahan ng UP Fishermen Association na paigtingin pa ng Pangulo ang pagkipag-alyansa ng pamahalaan sa kaalyadong bansa, partikular na ang Amerika. Paraan na rin anya ito para na rin makapag-produce ng maraming fishing vessel ang Pilipinas. Sa parang ito, anya ay maaaring matapot ang China at hindi ang Pilipinas. Kami naman na mga mangingisda, hindi rin naman kami pinagbabawalan ng ating pamahalaan na para patuloy na mangingisda dyan sa ating karagatan, kundi ang sinasabi lang ng ating mga Philippine Coast Guard ngayon ay iwasan natin hangga't maaari yung mga Chinese fishing, yung Chinese Coast Guard dyan, yung mga Chinese militia dyan, para naman na ibig sabihin hindi po tayo maaaring manganib yung ating buhay kung sakalit tutuhanin nila yung kanilang mga banta. Ayon pa sa grupo ng mga mangingisda sa bansa, bantay sarado ang China sa mga bahura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal hanggang ngayon. Katunayan ito nang mag-resupply mission ang Philippine Coast Guard at IFAR ay binugahan naman sila ng water cannon ng Chinese vessel kung saan may mga nasaktan at nasugat ang Pilipino. Dahil sa nangyayari ngayong kaguluhan, tumataas ngayon ang presyo ng isda sa mga pamilihan. Kung dati sa loob ng isang linggo ay nakakahuli ng nasa 10 tonelada, ngayon sa isang linggo swerte na kung maka-1 tonelada ang mga mangingisda dahil sa panggigipit ng China. Anya, dati-rati ang lapu-lapu ay nabibili lang ng 150 pesos per kilo, ngayon ay 300 pesos na. Ang talakitok naman na dating nagkakahalaga ng 100 pesos per kilo, ngayon ay 250 na. Mas nagmahal anya ang mamahaling seafood na halos dumoble na rin ang presyo. Sa amin po ay totoong mapanganib ang nakikita namin sa pagbabanta ng China dahil nakikita naman natin na winawater cannon yung ating mga Philippine Coast Guard.
winawater cannon yung ating BIFAR na nagbibigay ng resupply mission sa ating mga mangisda sa karagatan. So sa amin naman ay mayroon din po kaming pangamba na maaaring gawin din po sa amin dahil naranasan na rin po ng ilan nating mga mangisda noon na winawater cannon. Hanggang sa ngayon, dahil nga sa low pressure area ay ramdam na ramdam dito ang ulan at malakas na hangin. Simula pa nga ito kanina pang umaga kung saan naapektuhan din itong mga magsasaka ang mga mangingisda na hindi nga sila makapalaot sa dagat. At sa ngayon nga inaasahan na rin na maya-maya lang ay maghahanda na rin yung ating mga mangingisda dito sa Masinloc para sila ay mapanood at mapakinggan ang zona ng Pangulo at marinig na rin ang kanilang dapat na inaasahan na magiging sagot sa kanilang mga problema dito sa mga mangingisda sa Masinloc. At yan mo latest live mula dito sa Zambales. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Bahagya umanong umangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Talavera, Nueva Ecija. Pero hiling nila na taasan pa sana ang buying price ng National Food Authority sa kanilang aning palay at isailalim sa rehabilitasyon ang dam na pinagkukunan ng irigasyon para sa kanilang mga palayan. Mula sa Talavera, Nueva Ecija, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang mga magsasaka dyan sa Talavera at paano masasabing umangat ng konti ang kanilang kabuhayan? Yes, Ella, umangat nga ng kaunti ang kabuhayan ng mga magsasaka dito sa Talavera, Nueva Ecija dahil nga sa pagtaas ng konti ng presyo ng palay mula sa 19 to 20 pesos kada kilo naging 24 to 26 kada kilo. Pero dahil sa epekto nga ng El Nino, naapektuhan naman ang tanim ng mga magsasaka dito sa Talavera. Ang mga irigasyon tigang na dahil dito ang mapalayan sa Talavera naninilaw na at bitak-bitak na ang mga lupa. Nangangamba sila na wala silang anihin sa susunod na anihan dahil sa walang tubig ang kanilang irigasyon dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa pamunuan ng Pantabangan Dam, inaasahang sa November o December pa magpapalabas ng tubig kung aabot sa spilling level ng dam sa 221 meters. Ang problema, as of July 2024, ang water elevation ng dam ay nasa 179.78 meters. Malayo pa ito sa 221 spilling level. Kailangan pa ng 41 meters o 10 bagyo na malakas para makapaglabas ng tubig ang naturang dam. Para sa mga sakahan sa nasasakupan ng NIA-UPRIS o National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems Division 2. Kaya apektado ang nasa higit 3,000 hektarya ng palayan sa Talavera. Sa ngayon, gumagamit ng water pump o electric pumps para mapatubigan ang kanilang palayan na dagdag pasakit sa mga magsasaka dahil dagdag gastos ito sa mga magsasaka maliban pa dito ang mga mataas na presyo ng inputs sa pagsasaka. Ella, sa ngayon nga ay kasama natin si Sir Virgilio Pablo de la Cruz, ang Pangulo ng Camacaa Irrigators Association ng L3PIA para ipaabot ang kanilang kahilingan at gustong madinig sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong son. Sir Virgilio, kumusta po? Ano po ang gusto nating maipaabot sa ating Pangulo sa kanyang sona mamayang hapon? Kami pong samahan po ng magsasaka din po sa L3PIA. Hinihiling po namin sa kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos, ay magawa po ang aming L3PIA Dam din po sa Talavera, Nueva Ecija. At ito po ay isang malaking katulungan po sa amin na kami magsasaka ay maging patuloy po ang aming pagsasaka din sa bayan ng Nueva Ecija sa Talavera, ng dini po sa Mini Dam Nerec. Dini po kami umaasa na malaking katulungan po sa amin ang dam na ito at hinihiling po namin sa galang-galang ating Pangulo na ito po ay mabigyan pansin na ito ay magawa sa lalong madaling panahon para kami po magsasaka. Umangat po.
Yan po, Ella, sa ngayon ay kabilang nga sila sa mag-aabang mamaya sa talumpati ng Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4. Yan muna ang balita mula dito sa Talavera. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagtipon-tipon sa Cebu City ang Bayan Central Visayas kasama ang iba pang militanteng grupo para makiisa sa People's SONA 2024. Layo ng pagkilos na iprotesta ang anilay hindi maayos na pamamahala ng PBBM administration. Mula sa Cebu City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, ano na yung latest sa mga nagrarally dyan sa Cebu? Sa pakikibahagi ng Bayan Central Visayas sa People's SONA 2024, nais nilang ipahayag ang mga daing at demand ng iba't ibang sektor sa kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng inilatag nilang Sugbuano People's Agenda. Gaya na lamang ng pagsasagawa o paglalagay sana ng maayos na programa para mabigyan ng ayuda o pondo ang mga Pilipinong talagang naapektuhan sa nangyaring COVID-19 pandemic at El Nino phenomenon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabangon. Ganun din ang gawing accessible sa lahat ang healthcare services, pagbibigay ng abot kaya at disenteng tirahan at pagsasaayos ng pampublikong transportasyon. Nais ipakita ng kilos protesta na sa bagong Pilipinas, lalo pang naghihirap ang mga Pilipino. Aga ayon kay Bayan Central Visayas Chairperson Jaime Paglinawan, na itong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagpapakita ng lumalawak o lumalaking dissatisfaction ng mga Pilipino dahil bigo umano ang mga ito na matugunan o maibigay ang interes ng bawat mamamayang Pilipino. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Bukod sa pulisya, kasama rin sa mga naka-alerto ngayong araw ang puwersa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gamit ang kanilang mobile command center, nakamonitor ang MMDA sa mga pangyayari sa ground ngayong SONA kung saan mayroon silang drone na pang-monitor, gayon din ang body-worn cameras. Mula sa Quezon City, balikan natin si JP Nunez live. JP, paano gagamitin ng MMDA ang drone at monitoring sa mga body-worn cameras para dito sa SONA? Ng mga MMDA personnel sa loob ng kanilang mobile command center na nandito ngayon sa harap ng Sandigan Bayan. At ginagamit nga yan para ma-monitor yung sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Commonwealth Avenue at sa may bahagi ng IDP Road at yung paligid ng Batasang Pambansa Complex. Kaninang umaga ay inilunsad nga ng MMDA itong kanilang bagong mobile command center. Nakaset up ito ngayon sa ibaba ng footbridge sa Sandigan Bayan para sa monitoring sa sitwasyon ng traffic sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, gagamit sila ng drone bilang bahagi ng monitoring. Yan pong drone na yan ay may camera na nakikita po dito sa ating command center yung video feed. Bukod dito, nakikita din sa mobile command center yung feed ng mga body-worn cameras na nakasuot sa mga MMDA personnel na nakadeploy para sa SONA. Gayon din yung 8 deployable camera na ikinakabit sa mga roving na sasakyan. Ang importansya po nito, mapapadala po natin malapit sa lugar ng insidente. Tulad ngayon, SONA ng Pangulo, nailapit po natin ito sa Batasan kung saan gaganapin yung SONA. Para po yung mga incident commanders, yung mga kapulisan na nasa ground, mas madali pong ma-relay yung instructions dahil mas malapit po sa insidente.
Ayon pa kay Chairman Artes, kapag may insidenteng nangyari, pwedeng dito na rin magpulong sa Mobile Command Center ang mga otoridad. Meron na rin ditong radyo para sa agarang dispatchment ng mga personnel na nasa ground. Ela, sa ngayon, etong nasa likod ko yung mismong Mobile Command Center ng MMDA at kasalukuyan nilang iminomonitor yung traffic sa Commonwealth Avenue, pati yung pwesto ng mga rallyista. Doon sa kanilang monitoring kanina sa screen, mga bandang alas 11, ay moderate pa yung sitwasyon ng traffic sa IBP Road, pati sa Commonwealth Avenue. Nagkakaroon lang ng bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan kapag papalapit na yung mga motorista dito sa area ng Sandigan, dahil dito na nakalagay yung mga sasakyan ng mga otoridad, pati yung pro-PBBM na setup para dun sa kanilang programa, at nasa 2 lane yung occupied nung parking na yan na pinaparadahan ng mga sasakyan, pati yung stage ng pro-PBBM. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nakahanda naman ang iba't ibang rescue groups para sa posibleng emergencies ngayong araw ng SONA. Nakadeploy ang mga ito sa perimeter ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga rallyista. Kabilang na dyan ang UNTV Use and Rescue na handang magbigay ng assistance bilang bahagi ng advokasya na tulong muna bago balita. Para sa mga makararanas ng emergencies gaya ng high blood pressure, nahihirapang huminga at ng iba't ibang injuries, lumapit lamang po sa rescue tent ng UNTV News and Rescue. Wala po kaming pinipiling tutulungan, maparalista man, police o law enforcer, bystander, anuman ang inyo pong relihiyon o kulay. Basta may pangangailangang medikal, handa po namin kayong mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya. Isang painting na patungkol sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinagigiliwan ngayon ng mga netizen dahil sa dala nitong mensahe para sa bayan. Makikita sa oil on canvas na obra ng freelance artist na si Peter Abordo ang Bagong Pilipino, Bagong Pilipinas theme na hangad ang isang moderno at maunlad na Pilipinas na sagana pa rin sa kultura at likas na yaman. Pagkakaisa ng bawat isa ang susi upang makamit ang pag-unlad ng bansang tinaguriang perlas ng silanganan. Ang mga knight naman ay simbolo ng mga kaalyadong kasama natin sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Sa ibaba ng painting ay mayroong bangka ng kapayapaan, nakasakay ang isang katipunero at silapu-lapu na simbolo ng katapangan. Ngunit pinipigil ng mga puwersa ang pag-usad ng bangka. Sa kanan ang mga makapili sa West Philippine Sea at sa kaliwa ang mga dragon at buwaya na sumasalamin sa political dynasty at korupsyon. Social realism na may halong pop art ang tawag sa estilo ng obra ni Peter. Minsan na ring nag-viral ang obra niya hinggil kay dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Urban painter kung ituring niya ang kanyang sarili, gumagala sa Maynila upang humanap ng maipipinta. Sa kanyang pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Education, walang plano si Secretary Angara na baguhin ang umiiral na curriculum para sa basic education. Kanina, pinangunahan ni Secretary Angara ang flag raising ceremony sa DepEd. Ang detalye ihahatid ni Jed Neresina live. Jed, ano-ano yung mga nabanggit ni Secretary Angara hinggil sa mga plano niya para sa DepEd? Isa nga sa plano ni Education Secretary Sani Angara ay yung pakikipagtulungan sa mga empleyado ng kagawaran upang aniya mas madaling masolusyonan ang mga problemang kinahaharap ng kasalukuyang kagawaran ngayon. Ayon kay Secretary Angara na malinaw naman ang direktiba o nais din ng kasalukuyang administrasyon na mangyari para sa sektor ng edukasyon. The President is really
awaiting results dito sa atin. At klaro naman yung kanyang marching orders. Number 1, sinabi niya, alagaan natin yung mga teachers. Sila yung puso ng ating educational system. Pangalawa, sabi niya, alagaan ay itaas natin ang antas ng ating edukasyon. Kaugnay nito, aniya, inaasahang may ilalabas ngayong araw na order ng DepEd sa suspensyon ng Results-Based Performance Management System o RPMS ng mga guro. Ito nga ang unang issuance na ilalabas mula ng italagang kalihim ng edukasyon si Angara. Aniya, mabaigat kasi ito para sa mga guro, kasabay pa ng Brigada Eskwela at maging ang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo, kaya ito ay ipahihinto muna pansamantala. Bukod sa kapakanan ng mga guro, nais ding bigyan solusyon ni Angara ang kakulangan sa mga classroom at bigyang atensyon ang mga vulnerable areas, lalo sa inaasahang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na buwan. Isa pa sa kanyang binigyang diin na itutuloy niya ang curriculum na nasimulan na nila Vice President Sara Duterte. Gusto talaga natin may curriculum stability tayo. That's why sabi nila, kada bagong secretary, bagong curriculum. Ako wala akong balak magbago ng curriculum. We just want to work from what's already there. So we will continue the piloting of the matatag curriculum for grades 1, 4, and 7 for this year. Tapos sa sunod taon yung grades 2, 3, 5, and 8. Tuloy po yan. Nang matanong nga sa inaasahan ni Secretary Angara sa SONA mamaya ni PBBM, aniya ito yung mga ipinasa nilang issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya na rin inisa-isa ang mga ito. Hindi rin niya rin kasi alam kung ano ang mababanggit ng Pangulo doon sa kanilang mga ipinasa. Ngunit asahan na may babanggitin aniya ang Pangulo na tiyak ikatutuwa ng sektor ng edukasyon. At aga nabanggit nga rin kanina ni Education Secretary Sani Angara na siya ay dadalo dito sa SONA ng Pangulo at inaasahan din nating makuha ang kanyang reaksyon matapos mapakinggan ang SONA ng Pangulo. Ayan muna ang update kaugnay sa DepEd. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nag-drop out na bilang presidential nominee ng Democrat si US President Joe Biden. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Joe Biden kagabi, nagdesisyon ito na huwag nang ituloy ang kanyang kandidatura sa darating na US presidential elections at nagpasya na tutukan na lamang ang natitira niyang termino sa pagka-presidente. Ayon kay Biden, isang malaking karangalan na pamunuan ang mga mamamayan ng Amerika kung saan binanggit din ito ang ilan sa kanyang mga accomplishment gaya na lamang ng pagpapababa sa prescription drug cost para sa mga senior, pagpapalawig sa affordable health care, pagpasa ng gun safety law at iba pa. Kasunod ng kanyang pag-drop out, ini-endorso naman ni Biden si Vice President Kamala Harris bilang susunod na pambato ng Democrat Party para sa darating na US presidential elections. Labis namang pinasalamatin ni VP Harris ang endorsement at suporta sa kanya ni Biden at nangakong ipapanalo ang kanyang nominasyon bilang susunod na US President. Nagbigay-pugay ang ilang mga leader ng bansa kay US President Joe Biden matapos itong magdesisyon na hindi na itutuloy ang kanyang re-election bid. Una na sa mga nagpaabot ng mensahe si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung saan pinasalamatan nito si Biden sa suportang ibinigay nito sa kanilang bansa sa gitna ng giyera sa Ukraine. Pinuri rin nito ang US President sa kanyang mahirap subalit matapang na desisyon na tapusin na ang kanyang re-election bid. Iginagalang naman ni UK Prime Minister Keir Starmer ang naging pasya ni Biden at sinabing looking forward siya na makatrabaho ang US President sa natitira nitong termino. Maging si German Chancellor Olaf Scholz nagbigay rin ng tribute sa kanyang kaibigan na si Biden. Pinasalamatan rin ni Israel Defense Yoav Gallant ang walang sawang pagsuporta ni Biden sa Israel sa loob ng maraming mga taon. Kasama rin sa mga nagpasalamat sa liderato ni Biden sina Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Australian Prime Minister Anthony Albanese. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan.
Kapitulo 3, versikulo 1 at 6 na nagsasabi, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At bago po tayo magpaalam sa ating balitaan ngayong araw ng Lunes, atin pong inaanyayahan ang lahat ng ating mga kasangbahay na manood mamaya sa ating UNTV special coverage ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya, dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Nagsisimula pa lamang tayo. Ang pagbangon ng ating bayan ay magpapatuloy pa. Ngayong araw, sama-sama nating alamin ang mga nakamit ng bansa sa nagdaang isang taon. Sabay-sabay din nating pakinggan kung saan patungo ang bansa sa mga susunod na panahon. Ihahatid ng buong puwersa ng UNTV News and Rescue ang mga mahalagang pangyayari sa ikatlong pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 2 ng hapon, dito lang sa nag-iisang public service channel ng bansa. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. SONA 2024, Bagong Pilipinas, ang UNTV Special Coverage. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.